Mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong balita mga tambay na sinugod daw po kanina sa ospital itong tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate, mga kababayan. Dahil daw po sa hindi magandang pakiramdam o tinatawag na discomfort, mga kababayan. Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halili Mase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang, awarding ceremony kanina. But instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi nag-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanongin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman ng Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila, pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na ayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli nagtatrabaho maya-maya lamang po. And Ruth, tinanong na rin natin yung reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. Ay, nako. Yung ikalawang impeachment, mga bayan, hindi yata tinanggap pa. dahil wala pong tumanggap. Nasa bakasyon, mga kababayan. Ito po mga kababayan, yung pagkakadala raw po sa ospital ay ni PBM. Yan naman daw po maayos naman daw po, mga kababayan. Ayon naman po sa kanyang mga doktor. Hindi nakaranas lang na hindi magandang pakiramdam, mga kababayan. Syempre, mga kababayan, kasi may mga side effect yan hindi po ba? Yung sinasabi naman po ng palasyo, sobra raw po sa pagtatrabaho. Sobra sa pagtatrabaho, kaya nga po sa sobrang pagtatrabaho ng Pangulo, kaya nakita nyo po ang issue ng bansa, puro pagnanakaw. Pagnanakaw, pamumulitika, dahil nga po sa sobrang pagtatrabaho ng Pangulo, mga kababayan. Kaya nga po ang bansa natin ay baon sa utang, bagsak na piso, diba? Bagsak na ekonomiya, di ba? Walang pumapasok na malalaking investor at walang proyekto na better more. Build, better more. Hindi po ba? Kaya nga po sa sobra. Kaya nga po ito pong tagapagsalita na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, mga kababayan. Sanay na sanay po at magsinungaling umano. At ito po ay isa rin pong bulag. Kaya nga po sinasabi ni Chavit, itong tao na ito, dating kritiko. Dating kritiko at sinusuka ang kanyang amo, ngayon talagang dahil nga raw po sa pakinabang umano. Dito naman po kay BBM, mga kabayan, yung kanya raw pong pagka nagkaroon ng
karamdaman o sinugod o dinala sa ospital at pinagpapahinga raw po ng doktor. Sa dami ba naman ng nananalangin? Sa dami po ng nananalangin at isa na po si Cara David na nananalangin na ang mga kurap at magnanakaw sa Pilipinas, sa gobyerno ay malipol. Kinokontra naman po yung panalangin na yan. Dahil bakit po? Pag may nangyari po kay BBM, kay Marcos Jr., pag may nangyari po dyan, marami pong iiyak, mga kababayan. Kung may mangyari po kay BBM, kay Marcos Jr., isa na pong iiyak dyan, yung tagapagsalita, mga kababayan. Dahil po, mapuputol na po ang kanilang pakinabang umano. Kaya po, doble-dobling panalangin po ang kailangan nilang gawin para po lumakas at madugtungan pa po ng madugtungan ang buhay ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kaya nga po sa sobrang pagtatrabaho, nagkakasakit. Ang tanong ng taong bayan, ano kayang klaseng pagtatrabaho ang ginagawa? Dahil nabanggit na po natin ang pagtatrabaho ang ginawa, kaya nga po bagsak ang ating ekonomiya. Puro korupsyon ang issue dahil yung ba ang pagtatrabaho ang sinasabing napakasipag? Kaya nagkakasakit, mga kabayan, dahil po ayaw lumubay sa bisyo na pulburon at coke. Hanggang ngayon ay hindi lumulubay. Kaya yung side effect, lalabas at lalabas naman po talaga ang side effect niyan. Hindi po ba? At syempre, tayo po'y magkakasakit. Tayo po ay hindi pa bata. Kung ang bata ay nakakasakit, yung matanda pa ang hindi magkasakit. Lalong-lalo na kung ikaw ay may bisyo pa. Di po ba? Dahil mismo ang Vice President ay nagpatotoo na si Marcos Jr., si PBBM, maaga pa lang ay amoy alak na raw. Di po ba? Baka ang katawan mo ay hindi naman po yung bakal. Kung yung bakal ay kinakalawang, katawan mo pa kaya? Hindi po ba ang hindi bibigay? Lalong-lalo kung pinagsabay-sabay mo ang bisyo sa katawan mo. Hindi po ba? Kaya po dito mga bayan, ito pong sinasabing discomfort, hindi magandang naramdaman o nararamdaman ng Pangulo. Malalaman naman po yan. At yan naman po, lalabas at lalabas po yan. Ang komento po natin dyan, mga kabayan, samahan ng maraming dasal. Yusek, ipagdasal nyo na ipagdasal ang Pangulo dahil sa kabilang side ay marami rin po nagdadasal dahil po sa nangyari na mahigit 3 taon sa bansa. Marami pong natsugi, maraming namatay na mga kababayan natin sa mga proyektong pinagmalaki ng napakasipag na Pangulo. 5,500 flood control sa buong Pilipinas. Napakarami pong natsugi, namatay na mga kababayan dahil po sa sinasabi ni Jose Castro na napakasipag magtrabaho ng Pangulo ng Pilipinas. Sa sobrang kasipagan nga naman ng Pangulo at maayos na at balik na naman daw po trabaho, yan din po ang nilinaw na Malacanang na nasa maayos na kondisyon na si Bonget na tinatawag ng bangag ng kanyang ate. Mga kababayan, sa sobrang sipag, ulit-ulitin natin ano po ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. At lakasan mo ang loob, di ba? Damihan ng panalangin. Dahil ang dating Pangulong Duterte ay may sakit din. Ipinatapos sa The Hague, sa Netherlands. Di po ba? Sa ICC. Pero ang kaibahan lang po kay dating Pangulong Duterte, napakarami pong nagdarasal na mga kababayan natin kasama po ang mga OFW ng kanya pong kalakasan at madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulo. Dito naman po kay Bongbong Marcos sa presidente, ano naman po kaya ang maraming nagdadasal? Ang tanong ni Kamanong, isa kaya ang dasal ni Cara David? Para po matapos na
ang paghihirap at pamumulitika at sobrang korupsyon na mahigit 3 taon na wala pong nahita ang taong bayan, walang silbi ang confidential intel fund dahil hindi po natuklasan ng maaga ang pinagagawang korupsyon nila dahil mismo ang sangkot, ang pinsan, ang anak at ang palasyo at First Lady ayon na rin po kay Gutesa at kay Saldico, mga kababayan. Kaya ito pong pagkakasakit po ay normal na po ito, mga kababayan. Normal naman po nagkakasakit ang isang tao. Kaya nga lang po, ang hindi po ang mahirap lang po pagka presidente na po ang magkakasakit at dinadala sa ospital, lalong-lalo po kung marami pong Pilipino ang nagdarasal dito katulad ni Cara David. Baka po ang Pilipino ay hindi po, ang majority ng Pilipino ay baka hindi po makakuha ng simpatsya, mga kabayan, sa Pangulo dahil nga po sa dami ng issue na pahirap at parusa ang dinanas ng mga Pilipino, lalong-lalo po ang sinasabing budol. Sanay na sanay mambudol ang pamilya umano ng Pangulo. Magmula sa pinsan, sa buong pamilya daw umano, at siyempre po, majority ng mga politiko sa Senado at sa House of Representatives. Walang ginawa, walang inatupag. Mga kababayan, puro pagsamantalahan ng pera ng taong bayan. Kaya po, ang lagi po nating sasabihin at komento, ipagdasal nyo na ipagdasal na si BBM ay humaba ang buhay. Dahil kung hindi, lahat naman tayo pagpapahingahin, maagang matatapos ang inyong swerte. Sinuswerte kayo dahil si PBBM ay mahal na mahal ng AFP. Wala po nakikita ang AFP. Mahal na mahal po ng men in uniform, pati po mga kapulisan, si PBBM. Mga kaubayan, mahal na mahal at sa suportado. Kaya lang po, ang kalaban lang po ng AFP at ng PNP generals at ng mga men in uniform ay siyempre po yung nasa itaas. Pagka po ang nasa itaas na po ang humatol at nagdesisyon, wala pong magagawa ang pagmamahal ng men in uniform. At ganun din po ng mga kaalyado nito sa politika, lalong-lalo po sa mga nakinabang ng systematic at sindikato umanong korupsyon. At lalong-lalo po ang nasa Malacanang sa pangunguna po ng tinatawag na garbage in, garbage out. Wala pong magagawa yan pagka po ang hatol po ay galing na po sa kataas-taasan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin sa nagkasakit at dinala raw po sa ospital ang Pangulo. Lakasan mo ang loob mo, Pangulo, PBBM, lakasan mo ang loob mo at mabuhay ka. Mabuhay ka pa at hanggang gusto mo. Dahil gusto ng mga Pilipino na lahat ng binabato sa iyo ay mapanagutan mo. At ito'y sagutin mo sa tamang panahon. Lalo-lalo po, ang tamang batas ay babalik po ang batas. Pagka po nakabalik po ang isang Duterte, iira na naman po ang tamang batas. Hindi po bendalo, mga kababayan. At yan naman po ang gusto natin mangyari, na makita po natin na lahat po ng mi-issue ng korupsyon, ng pagpasok po ng binagawang Pilipinas, ay makita po natin lahat sila ay sinasagot po ang mga issue ng korupsyon sa bawat isa sa kanila. At syempre po, inaasahan po natin na maisauli po ang isang damukal po na ninakaw po nila umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang komento po natin na ang Pangulo po ay dinala sa ospital. Dalawa na lang po ang iniintay natin, mga kababayan. Matutupad na po ba ang hiling ni Cara David o bibigyan pa po ng kalakasan, maraming kalakasan, si PBM. Si
PBBM, mga kabayan. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, si Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidi Diaz ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo po mga tulong at shoutout po sa inyo lahat at ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, dasal at panalangin po natin na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ingat po at tiis lang po. God bless po mga kabayan. Bye-bye.